love that never fails. Alam po ninyo, yan po ang hinahanap ng tao. Love that never fails, never gives up, never runs out. Hindi nauubusan, hindi ka iginigive up, at hindi ka binibigo. Love that never fails, never give up, never runs out. Saan kaya natin matatagpuan ang ganyang uri ng pag-ibig? Ano? Well, this morning the Lord wants to tell you where this love is, and dahil yun pong hinahanap ng ating pong puso, ng ating buhay, ay kailangan masumpungan po natin at we gonna dwell on there. No? Ano nga ba ang pag-ibig? What is love? Well, the Bible defines what is love. Love, no? Ang pag-ibig, according to 1 Corinthians 13, is matyaga at magandang loob. See? Because love is matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas. Yan po ang pag-ibig. Hindi magaspang ang pag-uugali at hindi rin makasirili, hindi magagalitin, o hindi mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Okay, listen. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Wow, so beautiful, no? And how can we define love? So, ito pong mga katangian ito ay makikita lamang sa taong o sa sino man na mayroong pag-ibig. Kaya lang, this love, sometimes we cannot see it in a person kasi yung iba walang kabaitan, walang katyagaan, at laging may inggit, sa sarili, may jealousy, at mapagtanim ng sama ng loob if we are here. So meaning parang ang pag-ibig ay hindi nakikita sa atin. But you know what? This love can only be seen in the perfect God, because God is love. At ito pong katangian ng pag-ibig na ito ay na nagmula sa Diyos ay ma-manifest, may papamuhay ng sino mang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. So this love that never fails, my friend, is the love of God. Pakisulat nga po ninyo yan. The love that never fails is the love of God. Glory. Kaya nga po napakahalaga that we gonna expose ourselves in God's love and receive His love every day. Kasi po ang tao, mula nung nadapuan po ng kasalanan, meron pong tayong residue. Alam niyo yung residue? Yung naiwan na mga maragmag, Ilocano. Ang gini maragmag, tiki-tiki kinalasag, nga ugali ti basol, the character of sin, ay nandoon. Kaya po, we need to renew our mind. Friend, love comes from God, and true love comes from the Lord. As sabi po sa easy-to-read version ng 1 John 4:10, true love is God's love for us, not our love for God. Yan po ang lagi po nating tatandaan. Kaya we cannot demand love to anybody, the perfect love or yung love na hinahanap natin sa sino man na walang relasyon sa Diyos. Mahirap hanapin ang katangian ng tunay na pag-ibig sa taong walang relasyon sa Diyos. Bakit? Saan manggagaling ang pag-ibig niya? Kung wala siyang attachment sa Diyos na siyang pag-ibig, pinagmumulan ng pag-ibig.
Yung katangiang hinahanap natin dito sa 1 Corinthians 13, ay hindi natin makita sa tao. Bagamat nung nilikha ng Diyos ang tao, merong katangiang yan. Kaya lang, napawalay nga ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Tapos, idagdag pa yung impluensya ng mundo. Kaya, ang hirap pong hanapin itong katangian na ito ng pag-ibig sa isang taong walang relasyon sa Diyos. Actually, kahit nga yung mga taong meron ng relasyon sa Panginoon, mahirap pa rin unless they focus themselves in the love of God. And they are conscious of God's love every day. Kasi you need to be conscious with God's love. Although there is already strength and force in the inside of them to manifest the God kind of love or the character of love in the inside of them. Kaya lang, unless our mind is renewed and focus on the Word of God, we cannot manifest. Lalo na kapag wala po tayong fellowship sa Holy Spirit. It's hard to manifest. Kaya po nakikita ng iba na hindi na ima-manifest yung karakter ng pag-ibig sa mga Kristiyano, sasabihin ngayon ng mga hindi mananampalataya, ganyan ba ang Kristiyano? Ganyan ba ang born again? Ganyan ba ang maka-Diyos? Yan. Kasi they're expecting us to manifest it. Mga kapatid, again, we have to, unless we expose ourselves in the love of God, it's so hard to manifest this God kind of love. Minsan nga na ima-manifest, nararamdaman mo na yung presence ni Lord. Maya-maya, umiiral na naman yung laman. Kasi ang makalaman na damdamin ay yun pong mapagtanim ng galit. Walang katyagaan. Lust. You are lust. Yung bung naghahangad ka for, other opposite sex. It seems like, pag-ibig to. No, it's not love. It's lust. So iba po yung lust, iba po yung love. Love, respect, and honors those people around. And love is pure. And love is, sabi nga ay punong-puno ng pagtitiwala, pag-asa, at meron pong magandang pag-uugali. This is love, sabi sa verse 10 dito po sa TPT translation. He loved us long before we loved Him. It was His love, not ours. He proved it by sending His Son to be the pleasing sacrifice or sacrificial offering to take away our sins. Mga kapatid, God's love never fails, never gives up, never runs out. Wow. Sabihin ng iba, saan kaya ako makakahanap ng ganong uri ng pag-ibig? Only from the Lord. Only from the Lord. And sometimes we're demanding this to anybody. We're demanding this to our loved ones. Ang pinakamaganda pong magagawa natin is not to demand but to demonstrate the love that you receive from the Lord. Kasi kapag anong itinanim mo, tsak aanihin mo. If you're gonna sow love, then expect you have to reap love. If you keep loving them, even though they're not worthy to be loved, kasi ang pag-ibig naman hindi lang dahil sa mayroong kang mapapakinabang sa kanila, hindi ka umiibig para may mapakinabang ka, no. Walang pakinabang ang Diyos sa atin. Makasalanan nga tayo pero minahal niya tayo. And that is the love that comes from God. And again, we can continually and we can demonstrate this kind of love to people when we receive the love of God. At itong pag-ibig ng Diyos sa iyo, kapatid, He never quits loving you. Jeremiah 31, 3, doon sa last part, sabi po doon sa message version, is, I never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. Beautiful. Alam niyo, pag pinag-uusapan po ang pag-ibig, you have a divine feelings, yung unexplainable feelings filled with joy. Kasi nga po, yun po yung dala
ng pag-ibig. Yun po yung pag-ibig mismo. Puno ng kagalakan, puno ng pag-asa, puno ng kalakasan, puno ng pagtitiwala, puno ng pagpapatawad, no? Yan po ang pag-ibig. Kaya kapag ikaw ay nakakaramdam na ng galit, nakakaramdam ka na ng kawalan ng pagtitiwala at kawalan ng pagpapatawad, hindi na po yun pag-ibig. Hindi na umiiral sa iyo ang pag-ibig. So madali lang natin ngayon makita kung ano ang umiiral sa iyo o namumuno sa iyo. Is it love or hatred? Unlike human love, God's love bears all things. Ooh. Alam niyo ba, ang pag-ibig po ay kaya niyang pasanin lahat. Ano mang hirap. Kaya nga po yung mga iba nagmamahalan kahit anong hirap, talagang walang sisihan at walang hiwalayan kahit anong hirap. Yun po ang tunay na pag-ibig. Handa niyang harapin, handa niyang pasanin ang lahat ng mga pagsubok. It bears all things and believe all things. Alam niyo, because God is love, He believes all things. He believes that He can do all things. And He hopes all things and endures all things. God's love, my friend, is eternal. So love, the real love, is eternal. Kaya nga po, yung pag-ibig na yan never fails you. God's love never fails. And if you know that God never fails you, you have a living hope. And to have a living hope, you are expecting something good, something great to take place in your life. Umaasa ka na mabuting bagay na mangyayari sa iyo. I love it. Praise the name of Jesus. Alam niyo, meron pong tagpo dito na the promise of God loving you. At ako'y naniniwala na kung meron pong mga nababasa tayo sa Bible of God's promise, loving His people, you have to take that personally, na parang ikaw ang kinakausap ng Diyos diyan sa verse na yan. Galit ang Diyos sa kasalanan at pinarusahan ng Diyos ang lumang mundo nung panahon ni Noah sa pamamagitan po ng baha dahil sa kasalanan. At ganoon din naman, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, naparusahan ang katawan ng Panginoong Hesus, hindi na po mundo, hindi na po ang mga tao ang namatay, kundi meron pong isang taong naparusahan. At yan ang Panginoong Jesucristo. Siya na walang kasalanan para sa kasalanan ng lahat ng tao mula sa una na nagkaroon ng tao at hanggang sa mga huling may ipapanganak. Binayaran ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng sangkatauhan. So God is angry of sin. No? Kanyang winasak or sinira, judge the world during the time of Noah. And again, He judged sin in the body of Jesus Christ. Pero ito po, tingnan natin. After that God demonstrate His wrath during the time of Noah, meron po siyang pangako in Isaiah 54 verse 9. Remember, in Noah's time, I punished the world with the flood. But I made a promise to Noah that I would never again destroy the world with water. In the same way, sabi ni Lord, I promise that I will never again be angry with you and say bad things about you. Wow. The Lord will never say bad things to you. And the Lord will never again angry with you. Yun po ang pangako ng Panginoon. Tingnan nyo ang pangako ng Diyos just after the flood is meron pong rainbow. Yung rainbow na yon ay nagpapakita ng covenant ni Lord kay Noah na hindi na niya muling parurusahan pa ang mundo sa pamamagitan po ng baha o dahil po sa kasalanan. Kasi nga po, natighaw na or na satisfied na yung heart ni Lord doon sa galit
Parang minsan kapag tayo nagagalit, pag naibuhos mo na, just after that, wala na. No? Pag-ibig na umiiral. Okay. So, ito ngayon ang pangako ng Diyos. Kasi dito po sa Isaiah 54, yan po ay bunga ng Isaiah 53. Ang Isaiah 53, pagbabasahin natin, dyan po nag-sacrifice si Jesus. He was hung at the cross, crucified at the cross, and just after that, the Messiah sacrificed at the cross and suffered at the cross, pangako niya ngayon dito sa Isaiah 54 na hindi na niya muling gugunawin ang mundo at sisirain ang mundo sa pamamagitan ng baha. At ito po yung pangako niya ngayon sa lahat ng nakapaloob dito po sa pakikipag-isa sa ating Panginoon Jesucristo in verse 10. Isaiah 54 verse 10, the mountains may disappear and the hills may become dust, but my faithful love will never leave you. I will make peace with you and it will never end. The Lord who loves you said this. Praise God. Hallelujah. So this is God's promise to us just after Isaiah 53. No? Alam niyo ba ang ibig sabihin po ng love? Love means favor, kindness, fondness, grace towards you. That is love. He's saying that the Lord give you preferential treatment. Alam niyo yung kapag pumapasok ka sa isang establishmento na parang may nag-aabang sa'yo para i-treat ka, or yung mga hindi mo kilala, itinitreat ka ng maigi, they are smiling at you, and they are asking what you want and providing what you want, everything, tapos nilalagay kayo sa isang magandang position, kinalalagyan, that is preferential treatment. My fondness and my affection to bless you, to give you supernatural advantages in life will never be shaken, says the Lord. So He has tenderness for us. Alam nyo, ito po yung love eh. There's favor. There's kindness. Kasi yun pong hinahanap ng puso natin kasi tayo po ay nilikha ng Diyos para yung pong ating pong puso ay matugunan ang kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng pag-ibig niya. Kaya ang tao, they're looking for love. They're looking for somebody to love them, to favor them, to do kindness unto them, to have fondness unto them. Yan po ang hinahanap natin, mapalalaki o mapababae. At yung hinahanap ng puso natin na yan, nandoon po kay Lord. God is the fulfillment of love that we are looking for. Siya lamang, mga kapatid. Ay lang, dinadivert po ng kaaway. Minsan, inahanap natin sa material na bagay, hinahanap natin sa opposite sex, hinahanap natin sa sinuman, sa pera, sa posisyon. So, dinivert po ng diablo, para bang pinerbert ng kaaway. Kaya ngayon, kapatid, naintindihan natin na yung hinahanap ng puso natin na pag-ibig na kay Lord. At si Lord po yun. And this love of God never fails you. Hallelujah. Ang symbol po ng pag-ibig pag-ibig at kapayapaan na pinangako ng Diyos kay Noah is yung rainbow. Nung lumabas po yung rainbow, there is a reminder that the judgment is over. Tapos na po ang paghuhukom ng Diyos sa pamamagitan ng baha during the time of Noah. So, tayo naman ngayon, when we are released from condemnation and when we are released from the slavery of sin, when we are released from the law, where those laws na hinihingi po ng relihiyon, hinihingi po ng batas even during the time of Moses, na hindi natin kayang gawin ay naalipin tayo, and we are trying so hard to fulfill the law in our own, and yet we fail.
And the law is pinpointing us that we are a sinner. Kaya we are condemned. At marami dyan napagod na lang, marami dyan nag-give up na lang. But praise the Lord, nung tayo po ay nakipag-isa sa Panginoon, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, dumating ang biyaya, namatay ang Panginoong Jesucristo, nailibing at nabuhay na maguli. When Christ shout out at the cross, finish! Meaning, the judgment is over. The judgment of sin is over. Hindi na muling parurusahan pa ang sangkatauhan sa kasalanan. Medyo mabigat to, hindi po matanggap ng iba, no? That the Lord God will no longer punish the world with sin. Why? Because sin has already been punished in the body of Jesus Christ. Kaya hindi ka parurusahan ngayon ng Diyos dahil sa kasalanan. Kasi nga, pinarusahan na ang kasalanan sa pamamagitan ng katawan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang problema na lang ng tao ngayon kung bakit siya mapapawalay sa Diyos is not because of sin, but because of the rejection. If you reject the payment of your sin, if you reject the one who paid your sin, kasi kahit binayaran yan, kapag ni-reject mo, hindi mo tinanggap, ay hindi bayad ang utang mo. Bagamat binayaran na. Kumbaga, meron kang dapat pronouncement of accepting. Kasi yan po ang korte. Katulad po yung nangyari minsan po dyan sa Amerika, ang isang presidente nanalo, meron pong isang pusakal na kriminal na katakda pong bitayin. Nung nanalo po ang isang presidente, sabi niya, give him pardon. So, pinapawalang sala po yung tao na nagkasala. Pag meron kang pardon, you are justified. Pinawalan sala. So, ang proseso po ng korte ay gagawan po ng pardon paper yung tao at ibabasa po sa kanyang harapan doon po sa korte. At sabay tatanungin po ng hukom, tinatanggap mo ba ang pagpapawalang sala sa iyo ng presidente? Alam nyo, pagkakataon na niya para lumaya. Ang sagot niya ay, hindi ko kailangan ang pardon ng presidente. So, ibig sabihin, nagmatigas po siya, therefore, hindi na igawad sa kanya yung pardon. Bagamat ibinigyan siya ng pardon, binigyan siya ng pagpapawalang sala, hindi na igawad sa kanya yung pagpapawalang sala. Kaya tuloy pa rin ang bitay. So, ganun din po ang mangyayari sa atin, sa sangkatauhan. Binayaran na ng Panginoong Jesucristo ang ating mga kasalanan. Kaya po natin ibinabahagi, kaya po natin ipinapahayag, ibinabalita ang magandang balita. This is actually the good news. So let this good news be made known to all people, especially to your loved ones. Binayaran na ng Panginoong Jesus ang inyong mga kasalanan. Kaya lang, if they reject, if they resist to accept the payment of their sin, they don't believe, then punishment of their own sin will be enforced. At yan po yung walang hanggang pagkawalay doon po sa eternal fire, which is eternal judgment. Judgment for sin is eternal. Actually, hell cannot even pay the penalty of sin. Kasi kung mababayaran po ng hell ang kasalanan, may hangganan po dapat yon. Pero wala pong hangganan ang kaparusahan sa impyerno sa kasalanan. Meaning, ipinapakita po sa atin na sa galit ng Diyos sa kasalanan, walang ibang makapagbabayad ng kasalanan. Even hell cannot pay the sin ng sangkatauhan. There's only one that can pay our sin, and that is Jesus Christ. And there, God demonstrates His love for us. Kaya mga kapatid, sa bawat araw ng ating buhay, para sa akin kung bakit ako nabubuhay sa bawat araw ay ang ipahayag ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. And you too, God will use you to proclaim this goodness, this good news, this love of the Father to all your loved ones and relatives. Maring hindi ka pastor, hindi ka leader, ordinaryong church member ka lang o bago ka pa lamang, kapatid, sa lahat ng sumasampalataya,
ipahayag mo ang iyong sinasampalatayan. And if you really believe that at the death of Christ Jesus ay nagkaroon ka ng kalayaan at natanggap mo ang buhay na walang hanggan, yan din ang kaparaanan para ang tao, ang mga kamag-anak mo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So you have to do it now. Share to them. In season or out of season. Hallelujah. So let's go back po dun sa rainbow. No? Yung rainbow na yon, when that rainbow appeared, meaning the judgment is over. So when we are released also from the law, then you will develop a rainbow mentality. What is rainbow mentality? Rainbow means no more judgment. It's all grace and more grace. It's happy skies. Oh, no more wrath. God loves me totally. Okay? Pakisulat nga po ninyo yan. Rainbow means no more wrath or no more judgment. God loves me totally. Ayan. Alam niyo ba na ang trono ng Diyos, according to Revelation chapter 4 verse 3, ay napapalibutan po ng rainbow? Doon po sa Revelation 4:3, he who sat there was like a jasper and a sardius stone in appearance, and there was a rainbow around the throne. Wow. Ibig sabihin po, if the symbol of that rainbow is no more judgment, okay? It's all grace and more grace. No more wrath. It is a reminder that the Lord loves you, meaning dun po sa trono ng Diyos, mga kapatid, ay napapalibutan ng rainbow. Encircled rainbow. Kahit siya sa tumingin ngayon, what he looks on right now is no more judgment. He will never judge you. And it is love. Yung love ngayon. Kaya mga kapatid, the cross is a picture of the spent anger and furious love of God for us. Oh, I love it. I love the message of the Lord for us. And I pray that the love of God become alive in your heart through the Holy Spirit. Kaya, again and again, I speak unto you and I declare unto you that you have to expose your heart into God's love. Every day, every time, every moment. Kahit nagdadrive ka, naglalaba ka, nagluluto ka, ano man ang ginagawa mo, naglilinis ka. Ikaw ay nasa opisina. Okay? When you go to bed, just think of how much God loves you. The Holy Spirit is always there. Iyan po ang dahilan kung bakit ang Espiritu Santo ay nasa sa atin. It's sealed unto us and dwells unto us permanently so that you can talk and have fellowship with Him anytime, any moment. And you can feel God's love because the ministry of the Holy Spirit is to pour out the love of the Father into your heart. Every day, every time, every moment. When you are down, when you are low, when you are upset, when you are in difficulty, when you are in circumstances, there is the Holy Spirit reminding you of how much God loves you. Praise God. God is love, and He is the source and root of our life. Yan po ang ugat ng ating buhay, ang pag-ibig ng Diyos. Pakisulat nga ninyo dyan, mga kapatid. The love of God is the root of my life. Sabi sa Ephesians 3:17, by constantly using our faith, the life of Christ will be released deep inside you. See? By faith, the life of Christ will be released deep inside us, and the resting place of His love will become the very source and root of your life. Pag nag-rest po si Kristo sa buhay natin, nag-rest din naman ang pag-ibig sa atin kasi si Kristo ang sentro ng pag-ibig ng Diyos. Because Christ is the center of God's love and Christ is in you, therefore you become the resting place of God's love. And if you are aware of this, my friend, you focus on this, I tell you, you're gonna be strengthened every day, smiling every day. No problem that can make your face sad and lonely and worried, but you are hoping because ang pag-ibig po ay umaasa ng dakilang bagay. Again, ang pag-ibig po ay matyaga.
So if you have the love of God, meron kang katyagaan. Ang pag-ibig ay merong magandang loob. Hindi po nag-iisip ng masama sa kanyang kapwa. Nagagawa mo ito when the love of God rests upon you. Hindi mainggitin ang pag-ibig. No? Magagawa mo ito kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo. Hindi mo kaiinggitan yung mga napapagpala. Hindi mo kakainggitan yung mga nagpo-prosper. Hindi mo kinaiinggitan yung para bang mas magaling sa'yo, kundi mas natutuwa ka pa nga sapagkat nakikita mo na ang pag-ibig at kagandahan ng Diyos ay nagmamanifest sa kanila. At itong pag-ibig ay hindi mapagmataas, hindi mayabang. Ang ibig sabihin po ng kayabangan ay yung pong itinataas po ang sarili, higit sa iba. They are looking at themselves better than the others. And ang pagyayabang pati ay yung pong inaakala mong kaya mong gawin kahit wala ang Diyos sa buhay mo. You are not, hindi mo sinasama, dinadamay ang Diyos. Alam nyo kung bakit tayo nakagagawa ng mali, kung bakit nakakapag-desisyon tayong gumagawa ng mali. Like for example, infidelity or unfaithfulness. Bakit mo nagagawa yon? Hindi mo kasi isinasama ang Diyos at sigurado hindi mo yan idinudulog sa Diyos yung ginagawa mo. You're going on your own way, and sometimes we are driven by our emotions. Adyan po ay pagmamataas sa harap ng Diyos because you go on your own way. O nakala natin ng pagmamayabang yung ano lang, ipinagmamayabang mo lang kung ano yung meron ka. Hindi ho, maging po yung pong mga sarili nating desisyon na hindi po natin isinasama ang Diyos, yan po'y pagyayabang sapagkat inaakala mong kaya mong gawin even without God. Ang pag-ibig hindi magaspang ang pag-uugali. At magagawa mo lamang maging pinong ugali kapag if you have the love of God. Hindi makasarili. Selfish, gusto mo ikaw lang. Ikaw lang ang napapansin, ikaw lang napapapurihan, ikaw lang ang mabibigyan, ikaw lang ang sa lahat nakasentro sa sarili, self-centered. At hindi daw magagalitin, yan po ang pag-ibig. At ito, hindi mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. At hindi kinakatuwa ang masama. Mga kapatid, this character of love cannot be demonstrated without first receiving the love of God. God is the source of love. And this love never fails, never gives up, never runs out. God's love never fails, never gives up, never runs out. Hindi na uubusan. Hindi yung katulad ng, kasi kapag pag-ibig ng tao yan, sabihin nila, ay naku, pagod na ako. Pagod na akong magmahal sa iyo. Pagod na pagod. Hindi, ang pag-ibig na mula sa Diyos never gives up, never runs out. Hindi po siya nauubusan. Yan ang pag-ibig na mula sa Diyos. And we cannot give that love to others without you receiving the love of God. But I declare today that the love of God be upon you in the name of Jesus Christ. Father, thank you for giving us understanding, Lord God, about this love that never fails, never gives up, never runs out, Lord God. And it was demonstrated unto us, Lord, at the cross of Calvary through our Lord Jesus Christ. All your angers, all your wrath against sin has been demonstrated and poured out at the cross. And now, because we have a rainbow, Lord, there is a rainbow at your throne. What you can see now, Lord God, is the judgment is over. It's all about love, love, and love. Grace, grace, and more grace, Father. It is all good. You're thinking good for your people. And thank you for that, Lord. Oh, it's so good to live life to the fullest in Christ. And I speak this to every one of you. It will come upon you in Jesus' mighty name. Amen and amen. Glory to God.